Frederick POV. Pabalik-balik si Frederick Parker sa US at kasama niya ang kanyang pamangkin na akala ng lahat ay anak niya ta. Ngayon ang araw ng pagbabalik nila sa Pilipinas. Hindi naman niya may iwan ang bata, dahil walang ibang gusto ta, isa pa masyado din demanding ang bata. Kailangan na susunod ang lahat ng gusto nito, at kasalanan din naman niya dahil masyado niyang inispoiled ang kanyang pamangkin. Ipinangako din niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, ay hindi niya hayaan na may mangyari na masama sa kanyang pamangkin, lalo at nasa paligid lang ang kanyang mga kalaban na gusto siyang pabagsakin. Nagbalik ang diwa niya nang nagsalita na ang stewardess. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airline Air welcomes you to Manila. Announcement ng steward. Body wake up. Gising ko sa kanya. Medyo kunot na naman ang noo, 5 taon gulang pa lang ang kanyang pamangkin, pero kung umasta parang mas matanda pa sa akin. 1 buwan kami sa US dahil nagkaproblema ang isa sa mga branches ng aking negosyo. Pabalik kami ngayon sa aking penthouse, kung saan doon ko siya iniiwan, para sakin safe siya doon. Para din mabantayan ko ang galaw niya. Ayaw ko nang masundan pa ang nangyari noon, dahil sinasaktan siya ng kanyang mga yaya, kaya siguro naging hyper na rin. Daddy, we here again. Bulalas niyang nakasimangot. Hindi ko rin naman siya masisi, isa pa si Michael lang ang katuwang ko kay CJ. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan kay Michael, dahil marami din siyang ginagawa sa aking hotel. Siya kasi ang ginawa kong VP ko. Yes buddy, get ready we're landed. Sagot ko sa kanya. At tinanggal ko na din ang kanyang seatbelt, dahil nakalapag naman na ang eroplano. Nasanay na din siya sa ganitong sitwasyon namin. Yun lang talaga, may ugali lang talaga siya, na ako din naman minsan ang may kasalanan. Paglabas namin sa airport, nakita ko agad ang aking pinsan at nakaabang sa amin. Bro, I'm here. Sigaw pa niya at kumaway para mapansin namin, kaya naman binuhat ko na si CJ, at para mabilis kaming makarating at makauwi na kami, lalo at paggabi na. It's monkey again here. Bulong ni CJ sa akin, at narinig naman ng aking pinsan, ngunit tinawanan lang siya. I am handsome buddy. Sagot naman ni Michael, napailing na lang ako sa dalawa. At nagpasalamat na lang ako, kahit paano okay naman ang samahan nilang dalawa, kahit minsan talaga aso at pusa. Kamusta ang hotel bro? Pag-iiba ko sa usapan nilang dalawa. Nasa loob na kami ng sasakyan, at si Michael na ang nag-drive, habang si CJ kinuha niya ang iPad at nanood. At hinayaan ko na lang. Ngunit nasagip ang aking mata na sa penthouse ang nasa video, na pinapanood niya. Titignan ko pa sana nang ilayo niya sakin ang iPad na hawak, at tinignan pa ako ng masama, na akala mo aagawan ko ng iPad, kaya napailing na lang ako sa bata. It's already 5 PM in the afternoon, kaya sinabihan ko si Michael na tawagan niya ang head at pauwiin na ang Tagalinas, dahil ayaw kong may makakita si CJ na iba, at baka may gagawin na naman na hindi ko nais. Bro, tell them let the cleaners live in the penthouse, either finish their job or not. Utos ko kay Michael, at sinunod naman habang si CJ sumagot, at kinabigla namin ang aking pinsan. No daddy, sagot niya at para bang galit pa. Pero si Michael nagawa na rin ang utos ko sa kanya, kaya naman si CJ ito at mukhang gustong gumawa na naman ata ng gulo. Lumipas ang araw, naging okay naman ang lahat, ayos din ang takbo ng negosyo, lalo lagi akong lumalabas sa ibang bansa, at kasama pa rin naman ang pamangkin ko, until one day, I'm walking into the hallway and checking the rooms, but I heard the angelic voice that I never heard before. I'll stop and listen. I don't understand myself why I need to stop. Sabi nila balang araw darating. Ang aking tanging hinihiling. Gusto kong lumapit para makita siya, pero nasagi ko ang cleaner cart, kaya naman dali-dali na akong umalis. Napangiti pa ako sa ginawa ko, like para akong magnanakaw na takot mahuli, napamura pa ako sa aking sarili. Sa araw na pagbalik namin ni CJ dito sa Pilipinas, ay marami ang nagbago, even CJ. He is looking that women, just like he knows. Sabi ko nga sa sarili ko noon, na gagawin ko ang lahat para sa kanya, dahil sinisi ko ang aking sarili, dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Kung nakinig lang ako sa kuya ko noon, siguro buo pa ang pamilya ng pamangkin ko,
dahil sa kadikan ko sa trabaho, may nakabangga ako na hindi ko alam na maghihiganti pala sa akin, at ang kapatid ko pa ang nagbayad na dapat ako. Binalikan ko noon ang CCTV na pinanood ni CJ sa kanyang iPad, and I was shocked dahil ang inutusan ng head upang maglinis sa aking bahay ay parang kilala ko, lalo na nung na-meet ko in a person. Yes, she is the woman who saved CJ in danger. Hindi lang niya ako nakilala noon, dahil dinala ko na si CJ sa US at nalaman ko na lang na lumipat na daw ang babae ng lugar. Kaya hindi ko na siya nasubaybayan. And thanks God dahil isa pala siya sa mga empleyado ko sa hotel. Kinuha ko siyang yaya ni CJ upang maprotektahan ko siya, dahil nalaman ng mga kalaban ko at nakilala siya, akala ko tahimik na ang buhay ko, but Olivia came back. Lalo na at nakita ko pang napasalampak si Adeline sa floor noon. Because of Olivia. Isang araw ipapakita sana sa kanila ang bahay na binili ko, at ililipat ko na sila doon, ngunit bigla na lang nagpakita ang isang taong dahilan, kung bakit nawalan ng magulang ang aking pamangkin. Lalo na nung iba ang tingin niya kay Adeline, hindi naman nahalata ang babae sa pinapakita ng lalaki sa kanya, at mukhang nakilala pa siya ni Manalo. Kaya agad ko na silang inaya pauwi. Dumating ang araw na umalis ako, when is Adeline got pregnant, sa araw na yun, kung pwede lang hindi na ako umalis pa, upang mabantayan ko lang ang babaeng mahal ko. Ramdam ko sa aking sarili na may gusto siyang sabihin sa akin noon, hindi ko rin nabibigkas sa kanya ang katagang sinasabi ng mga taong nagmamahalan, because me I don't believe that word. Para sa akin mas mahalaga ang pinapakita kaysa sinasabi, but I was wrong dahil pamuntikan nang nawala siya sa buhay ko. Isang buwan din ako noon sa ibang bansa, sinadya ko talaga siyang hindi tawagan, because I want to surprise her. Tinawagan ko si Tam at Michael na isama si CJ at Adeline sa araw yun, pero ayaw daw niyang sumama, dahil masama ang pakiramdam. Until I had a live interview, sa totoo lang hindi ko naman talaga alam na live show. Dahil sa kagustuhan kong mahuli ang kriminal na pumatay sa aking kapatid at asawa nito, nakipagbalikan ako kay Olivia kahit labag sa loob ko. Kung pwede ko lang sana siya tapusin na lang agad, ngunit hindi, dahil gusto kong malaman kung totoong may kinalaman nga siya. At hindi nga ako nagkamali, dahil nahuli ko pa na nagkasabuatan sila ni Manalo. Mabuti na lang din at andyan si Unggoy, at nagprotekta kay Adeline. And now, masaya ako na naiintindihan na niya ang lahat, ngayon ramdam ko sa aking sarili, na magiging masaya ang aming pagsasama. At tinanggap ang aking proposal sa kanya, kahit sana sa hindi ganon na paraan. Dahil pagkatapos kong nahuli sa akto si Olivia at Manalo, ay pinakulong ko na sila. Pagkatapos ng aking problema, ay may binalak akong surprised kay Adeline, pero ang unggoy na si Santos hinatid ba naman sa lugar niya. Dahil daw sa nakita ni Adeline na halikan namin noon sa restaurant ni Olivia, hindi rin sinabi ni Santos ang totoong dahilan. At ako na lang ang nagsabi kay Adeline. Sa unang araw ng trabaho niya bilang yaya ni CJ, ay narinig ko siyang may tinawagan at nag-I love you pa. Dahil sa inis ko, at hindi naman niya ako napansin, kinuha ko ang cellphone na walang paalam. Alam ko naman na nabigla siya noon, at binalik ko lang kinabukasan. Tinawagan ko ang number na yun, at laking gulat ko kapatid pala niya. Kaya noong nalaman ko ang kalagayan ng magulang niya, lihim kong pinadalhan sila ng malaking halaga, at sinabi kong sahod yun ni Adeline. Medyo nagtaka pa ang magulang niya noon sa akin. Kaya naman sinabi ko sa ama niya na maganda ang trabaho ng anak nila, para hindi na sila magtanong, pati bahay nila pinagawa ko pa. Nagbalik lang ako sa realidad, nang may humalik sa akin. Andito na kami sa Manila. Good morning Han, ang lalim ng iniisip mo ha. Bati niya sa akin sabay halik at yakap. Nagulat pa ako dahil gising na pala. That endearment, I love that. Kaya naman napakura pa ako sa kanya. Bumangon ka dyan Han, at kanina pa naghihintay sa'yo si CJ. Ayun nakabusangot na, sabi ko sa kanya na nakangiti pa ako. Pinapanood ko siya kanina na mahimbing ang tulog, hindi ko na malayan na gising na pala siya. Unless kung gusto mong, pambibitin ko pa sa sinabi ko, pero kaagad siyang bumalikwas sa kama, at pumunta sa banyo. Napahalakhak na lang ako, alam kasi niya kung ano ang ibig kong sabihin, napailing na lang ako sa kagagawan ko. Habang nasa biyahe kami,
Ang sarap lang na kumakanta siya, habang nagmamaneho ako. Sinusundan pa siya ni CJ, kahit mahirap niyang sundan sige pa rin. At ang kinakanta lang naman ang kanta niyeng na ikaw, at dun ko nalaman na ang kumakanta pala noon sa hallway ay walang iba kundi siya, pati sa bahay habang siya ay nagluluto noon, hindi ko alam kung kailan ko naramdaman na mahal ko siya. Kung sa una ko ba siya nakita noon sa pagligtas niya kay CJ. Or sa cafe ni Tam, or sa unang tawa ni CJ, or sa kumanta siya na hindi ko alam na siya pala, or sa pagtira sa penthouse ko. Pero hindi yun ang mahalaga. Dahil ang mahalaga para sa akin ay ngayon. And speaking of that, andito na kami. Okay honey, body get ready, we're here. Anunsyo ko sa kanila, medyo nagulat pa sila particular sa babaeng kasama namin. Han ano ta? Takang tanong niya sa akin, 6 na buwan na rin ang tiyan niya, kaya may umbok na, ang sarap titigan. Wow daddy, it's a big house. Masigla naman na sabat ni CJ, kaya naman humarap ako sa kanilang dalawa. It's a surprise. Masigla ko pang bulalas, ngunit imbis na saya ang gusto kong makita sa mukha niya, ay kabaliktaran, dahil ito umiiyak na ang buntis. Kaya naman hindi mawala sa akin ang mag-alala at nataranta pa ako. Bakit mo ba ta ginagawa ha? Tanong niya sa akin, habang may luha sa kanyang pisngi. Ang alin honey ko? May pag-alala akong tanong sa kanya. Ngunit sinuntok lang ako sa dibdib, pero hindi naman masakit, napakunot noo pa ako. Kunwari ka pa, maktol na naman niya, kaya naman nag-sync sa utak ko ang surpresa ko sa kanila. This Han, turo ko sa bahay, at tumungo siya, samantalang si CJ ta pinapanood lang kaming dalawa, ganito naman to lagi, na akala mo may maganda ang palabas. Oo bakit mo ba ta ginagawa? Tanong niya ulit, sabay sinok pa. Umiiyak na nga ang buntis. Pinunasan ko muna ang kanyang luha, gamit ang aking palad bago ko siya sinagot. Honey ko, dito tayo bubuo ng pamilya natin, dito tayo bubuo ng masaya, at gusto ko dito lumaki si CJ at ang magiging mga anak natin. Madamdamin kong pahayag sa kanya, at mas lalo pa siyang naluha. At niyakap ko na siya, pero nakisali na naman ang anak namin na si CJ. Oo, sinabi ko na lahat kay Adeline tungkol kay CJ, pero nakiusap siya na wag muna namin sabihin sa kanya, dahil masyado pa siyang bata, kahit parang matanda naman kung umasta katulad ngayon. Daddy I want hug too. Maktol niya kaya napatawa na ang buntis. Halika anak ko, tawag pa ni Adeline sa kanya. At ang bibo naming panganay, ito siya ang saya-saya niya. Yehey, Daddy I have mommy, masiglang sigaw ni CJ. At napangiti na lang ako, dahil hindi ko maibsan ang saya ng aking nararamdaman. At ngayon may matatawag na akong sariling pamilya, at kasal na lang ang kulang, kaya naman may naisip na ako, pero itong buntis ayaw naman sa kanalang daw, kaya wala akong magagawa, she's the boss anyway. Honey ko, talaga bang ayaw mo ikasal tayo? Ulit ko pa sa kanya. Inirapan lang naman ako, napalunok ako dahil iba din to magalit. Minsan pa niloloko na ako ni Michael na under daw ako. Di ba sinabi ko naman sayo na ayaw ko? Sigaw pa niya, nagtataka naman ako kung bakit ayaw niya, samantalang gustong-gusto naman ng ibang kababaihan. Honey ko, hindi mo ba ako mahal, kaya ayaw mo ikasal sakin? Tanong ko ulit sa kanya. Ilang ulit ko na din kasing sinabi na gusto ko nang magpakasal sa kanya, para sakin na talaga siya, natatakot ako na baka may makaagaw pa sa kanya. Lalo na ang unggoy na Santos na yun. Sa isip-isip ko. No never my dead body, bawi ko din agad. Ang OA mo na Frederick. Sa tingin mo magugustuhan pa ako ni Luis, naku ikaw talaga. Sagot pa niya kaya naman napasimangot na ako. Dahil nabanggit niya ang unggoy na yun. Honey ko sabihin mo naman sakin, kung bakit ayaw mo magpakasal sakin, mababaliw na talaga ako sa kakaisip bakit ayaw mo. Galit na ako, pero hindi man kunwari lang ako. Because of that man, dagdag ko pa, kaya sinama na naman ako ng tingin. Lalo at ang ogag na yun laging bumisita sa penthouse ko, ang rason kaibigan na daw niya si Adeline. Tumigil ka nga, ang bait nung tao eh. Gusto mo ikasal tayo na malapit na akong manganak. Gusto ko din naman magsuot ng gown na walang umbok sa tiyan ko no. Reklamo niya sa akin na nakanguso na ang labi. Kaya naman hindi ko na mapigilan ang sarili ko, at napahalakhak pa ako sa sinabi niya.
Akala ko pa naman dahil sa unggoy na yun. Pero teka, napapansin ko, bakit lagi niyang pinagtatanggol ang unggoy na yun? Ngayon tinatawanan mo na ako. Maya't maya maktol pa niya sakin. Kaya humarap na ako sa kanya. Hindi naman honey ko, akala ko hindi mo ako mahal, yun lang naman pala ang reason mo, wala naman sakin yun kung malaki ang umbok sa tiyan mo. Alalahanin mo pinaghirapan natin dalawa yan, saka isa pa bakit mo palagi pinagtatanggol ang unggoy na Santos na yun. May halong biro sa sinabi ko, pero ang totoo medyo nalungkot ako, dahil aminin ko nagseselos talaga ako minsan sa unggoy na yun, lalo na kapag nakangiti ang babaeng mahal ko sa kanya. Pero nakikita ko naman na walang mali siya. Ikaw ha, ang dami mo na naman alam dyan. Mabait kaya yung tao, pero syempre mas mabait ka, nakangiti niyang sagot sakin, kaya naman niyakap ko na siya. At napangiti na ako. Honey ko, thank you for coming to my life with CJ, madamdaming kong pahayag sa kanya at yamakap na rin siya sakin. I love you Frederick Parker. Saad niya sabay halik pa sakin, ngunit smack lang. I love you so much Adeline Magno Parker my wife to be soon. Nakangiti kong ganting sagot sa kanya, sabay seal ng halik sa kanyang labi. Adeline POV. Nakaupo ako ngayon sa couch, habang naghihintay sa aking mag-ama. 3 buwan na rin ang nakalipas bago ako manganak. Ngunit nagtataka ako dahil magsimula ng manganak ako, palagi nang busy si Frederick sa kanyang trabaho. Hindi na rin niya nababanggit ang aming kasal. Samantalang nun halos araw-araw pinapaalala pa sakin. Nagbago na kaya ang isip niya? May agam-agam na tanong ko sa aking sarili. Medyo nalungkot pa ako. Ngunit ayaw ko siyang tanungin, dahil ako din naman ang may kasalanan. Kung pumayag sana ako noon di sana, wala akong iniisip ngayon. Kung bakit ayaw ka pa kasi noon ano ngayon? Sigaw ng utak ko. Nakaramdam tuloy ako ng lungkot. Kung sa bagay wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa kanya, katulad na lang yung tumingin siya sa iba. Nararamdaman ko naman kasi na mahal kami ng mga anak namin. Nilibang ko na lang ang aking sarili, at pumunta na ako sa kusina upang magluto ng pananghalian namin. Pero hindi ko talaga maiwasan ang hindi malungkot, katulad ngayon. Araw ng birthday ko, at mukhang nakalimutan pa nila, himutok ko pa sa aking sarili. Inilabas ko na ang manok, at patatas pati mga ingredients. Hinugasan ko na ang manok, at hiniwa kasama ang lahat ng kailangan. Paborito ng aking panganay na si CJ ang sweet adobo. Ito kasi ang lagi niyang request sakin. Dahil okay na ang lahat, ginisa ko na ang mga ingredients. Kasunod ng manok. Noong medyo brown na ang manok, tinakpan ko muna hanggang ma-absorb ang manok. Habang naghihintay akong kumulo, iniisip ko na naman kung bakit pati birthday ko, nakalimutan na ni Frederick. Hindi ko namalayan malapit nang matapos ang aking niluluto. Mabuti na lang at tulog pa ang aming prinsesa. At nagbalik lang ang diwa ko, nang bigla akong nagulat sa boses ni CJ galing sa labas. Mommy, I'm home. Where are you? Sigaw pa nito at tumatakbo at papunta sakin, napangiti pa ako sa energy niya. Well, galing lang naman siya sa school, dahil sinabi ko kay Frederick na ipasok niya, dahil sa mataas ang IQ ng bata. Mommy, sigaw niya ulit sakin, kaya naman lumabas na ako mula sa kusina. Sinalubong ko siya ng matamis na ngiti. Yes anak. Andito lang si mommy sa kusina. Sagot ko sa kanya baka kasi manggulo na naman, at kung ano-ano na naman ang pwede niyang sirain, nakailan na din kasi siya nayaya, at walang nakakatagal dahil sa kanyang ugali. Mabuti na lang at nakikinig din naman sa amin ni Frederick, lalo na ngayon kuya na siya. At medyo naman nag-mature na rin. Isa iyon sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. Mommy why you don't answer me, right away? OC. Nagdemand na naman ang boss, sinasabi ko na mag-aalboroto na naman siya. Kaya nilapitan ko na at hinagkan. Kuya nasa kusina po kasi si mommy, dahil niluto ko lang naman ang paborito mong chicken sweet adobo po, lambing ko sa kanya para hindi na siya mag-alboroto pa. Napahagikak naman siya, at kinuha ko na rin ng kanyang yaya ang bag nito. Dahil pati rin ang prinsesa namin, hindi ko rin alam kung bakit 3 months pa lang ang lakas na din umiyak, and speaking of that. Ayun umiiyak na. Mommy baby Shakira she's awake. Paalala pa ni CJ at ayun na umakyat na din sa taas,
kung bakit ba kasi lahat na lang ng katulong pinalabas ng magaling niyang ama. Yaya lang ni CJ ang naiwan syempre. Dahil alam naman ni Frederick kung gaano ka-wild ng aming panganay na si CJ. Kaya dali-dali ko nang sinundan si CJ sa taas. Baka kung ano pa ang gawin niya. Hindi naman ako natakot, kasi minsan naman parang ngangkuya siya kung umasta. Akala mo hindi 5 taon. Mommy, I think she's poop. Sabay hajijek pa, pati ang baby namin tumigil na din sa pagiyak, na para bang naintindihan niya ang sinabi ng kanyang kuya. Napangiti naman ako sa 2 kong anak, kaya kahit paano nakalimutan ko na din ang tampo ko sa kanilang ama. Inasikaso ko na ang mga anak ko, at kinausap ko pa si CJ. Anak, tell your yaya na magbihis ka na, okay, then we can eat for lunch. Bilin ko kay CJ at tumungo naman yan ang gusto ko sa kanya, dahil nakikinig naman sakin. At binalik ko na ang atensyon ko sa prinsesa namin. Ikaw ha, iyakin ka din, wala dito ang tatay mo. Kaya wag kang magdrama baby ko, kausap ko sa anak ko, na akala mo naiintindihan niya ang sinasabi ko, at pakaway-kaway pa siya sa mga kamay at paa. Napangiti naman ako sa itsura niya. Sus, gutom ka naman no? Tanong ko pa sa kanya. Na akala mo naman alam niya ang sinasabi ko, kaya naman kinarga ko na siya. Tinignan ko pa, kung may poop nga, pero wala naman, siguro gutom lang. Anak, alam mo yung tatay mo, naiinis na ako sa kanya, nakalimutan pa niya ang birthday ni mommy. Sumbong ko pa sa anak ko, na akala mo naman masasagot niya ako, at aba nakatingin lang naman sa akin, at parang tinatawanan pa ako ha, dahil tinaas-taas lang naman ang mga paa. Sus, gutom ka na no? Sandali po, kausap ko pa siya, at tinanggal ko na ang aking buttons ng aking blouse, dahil breastfeeding ako sa kanya. Para sakin kasi mas healthy. Habang pinapadede ko ang aking anak, tinawag ko na din si CJ, medyo nilakasan ko pa ang aking boses. CJ anak, asan ka na, kakain na tayo, tawagin mo na si Yaya. Sigaw ko sa kanya, dahil hinayaan kong nakabukas ang pintuan ng rooms namin, magkatabi lang naman. Yes mommy, sagot niya sakin, tapos nakita ko na siyang bumaba, hindi din ako natakot dahil hindi naman kataasan ang hagdan sa bahay, mabuti na lang din. Mukhang pinasadya ni Frederick ang lahat. Andito na kami ngayon sa dining, at sarap na sarap si CJ sa kanyang pagkain. Napangiti naman ako sa aking anak. Samantalang si Shakira iniwan ko muna sa kanyang crib, doon sa may living room. Total naman nasusulyapan ko mula dito sa dining. Isa pa sa lakas ba naman ang boses ng anak kong babae, aba maririnig ko talaga kapag umiyak. Pagkatapos ng lunch, nanood lang naman kami kasama ang yaya ni CJ, pero nitawag wala man lang paramdam ang magaling niyang ama, kaya naman nag-aalboroto na ako sa galit sa kanya. Wag na wag ka lang magpapakita saking lalaki ka. Sigaw ko pa sa hangin, maya-maya kunti nagring ang telepono sa bahay, hindi naman ako tumayo, dahil kung si Frederick ang tumawag hindi dapat sa cellphone ko bakit sa telepono pa sa bahay siya tatawag, kaya naman mas lalo pa akong nagalit. Tapos lagi pa siyang wala sa bahay lately, tapos uuwi na kapag gabing-gabi na. Kaya naman hindi ko maiwasan ang hindi mag-isip ng hindi maganda minsan. Hindi kaya may babae na siya. Tanong ko pa sa hangin. Pero nabalik lang ako sa realidad, nang may sinasabi si CJ sakin. Mommy, magbihis ka daw, lalabas tayo. Sabi sakin, kaya naman hinarap ko siya, na may pagtatanong sa aking mukha. Sino nag-utos sa'yo niyan anak? Tanong ko sa kanya, at napakunot-noo pa ako dahil ayaw sabihin. Basta mommy, magbihis ka na. Utos niya ulit sakin, parang ayaw ngang sabihin. At napakamot pa sa ulo. Natawa naman ako sa aking panganay. Kaya kinulit ko siya. Kapag hindi mo sinabi hindi ako magbibihis. Panakot kong sagot. Kaya naman pumunta ulit sa telepono, at may denial at may tinawagan. At ayon parang tigre na, dahil salubong na ang mga kilay. She doesn't want to change, galit niyang tugon sa kabilang linya, na para bang nakikipag-away na. Sino ba kasi yang kausap mo anak ha? Tanong ko sa kanya habang nakikiusap sa kabilang linya, pero ang bata inignore ako ha. Ngayon pa talaga sa birthday ko, ini-ignore niyo ako. Hindi ko na mapigilan na maktol at parang may narinig pa akong tumawa sa kabilang linya, pero sumagot na si CJ. Okay, make sure or else.
Pagbabante pa niya sa kabilang linya, at salubong na naman ang kilay ng panganay kong anak. Yes, siya ang panganay namin ni Frederick, dahil para sa akin hindi man siya nanggaling sa akin sinapupunan, itinuring ko na siyang tunay kong anak. Hindi ba dapat ako ang magalit anak, bakit ganyan na naman ang kilay ha? Awat ko sa kanya dahil mukhang galit siya sa kanyang kausap. At ngumiti na siya, aba himala. Kanina lang salubong ang kilay Pero hinayaan ko na lang. Baka may gagawin pa. Mahirap na wala pa naman ang magaling niyang ama na aawat sa kanya. 30 minutes lang ang hinintay namin, habang nanunood sa sala nang dumating si Tams at Jana, at mukhang nagmamadali pa. Anong ginagawa niyo dito? Takang tanong ko sa kanila, habang palipat-lipat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Hay nako Bessie, halika na, wala ng oras, sabi pang hingal na hingal, pati din eto nakalimutan din ang birthday ko. Ni hindi man lang ako binati. Kaya sinimanggutan ko siya, pero ang babae deadma ako. Beauty come on, let's go. Si Tams naman ang nagsalita, kaya medyo nagtaka na ako. Ano ba meron at bakit kayo lahat aligaga ha? Kunot-nuo kong tanong sa kanila, at bigla akong kinabahan sa mga pinapakita nila sa akin, na akala mo nagmamadali sila at aligaga. Diyos ko, wag naman sana, sambit ko pa, dahil iba ang tumatakbo sa isip ko. May nangyari ba kay Frederick? Yun agad ang nasa isip ko, kaya naman mas lalo akong kinabahan nang nagkatinginan pa silang dalawa. Kaya wala na akong sinayang na oras, siguro dahil hindi naalala ni Frederick ang birthday ko kasi may nangyari sa kanya. Mga tumatakbo sa aking isip. Ano ba kayo, hali na kayo? Sigaw ko sa kanila dahil nastatwa pa sila sa sinabi ko, kaya ako nang humila sa kanila. Nagtaka pa si Michael nang nakita kaming nagmamadali palabas ng mansion, dahil siya pala ang driver nilang dalawa. Kinarga ko na din ang anak ko, at si CJ nakasunod naman sa amin kasama ang yaya. Ngunit imbis na hospital ang puntahan namin, dinala lang naman ako sa isang butik. Dumating kami sa isang butik, kung saan madaming wedding gown na nakasabit. Kaya naman nagtaka ako, pagpasok namin sa loob, inassist kami agad parang ang bilis ng pangyayari. Pati anak kong babae hindi ko alam kung sino ang kumuha, kaya napasulyap ako sa paligid, at ayon hawak pala ng aking kaibigan. Naguguluhan man ako, ngunit sumunod na lang ako kung ano man ang gagawin ng mga kaibigan ko sa akin. Dahil bawat isa sa kanilang labi ay nakapaskil doon ang matamis ng ngiti. Hindi ko rin makita ang aking panganay, siguro kasama ni Michael. Miss, ibigay mo sa kanya ang pinakamahal at pinakamaganda na wedding gown, kung gusto mo manatili ka sa pwesto mo ngayon. May panakot pang bulalas ni Tam sa sales lady, napakunot-noo pa ako. Una sa lahat kasi, pinaayusan pa ako ng aking mukha. Pakiramdam ko mas lalo akong gumanda sa ayos ko ngayon. Nakaramdam na ako ng excitement. Hindi ko alam kung bakit. Yes ma'am, right away. Sagot naman ng babae, mabilis lang ang lahat, parang ang isang panaginip ang nangyari. Umalis na kami sa butik, at ito kami ngayon sa harapan ng simbahan. Kaya hindi ko mapigilan ang hindi maiyak. Ngunit sinita ako ng aking kaibigan, sayang daw ang aking make-up. Bruhita talaga siya, pero natawa naman ako sa aking kaibigan. Ngayon naglalakad na ako sa altar, ang daming tao sa simbahan, andito rin ang aking mga magulang. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha, na dumaloy sa aking pisngi sa sobrang saya ng aking nararamdaman ngayon. Mula sa aking kinatatayuan dito sa labas ng simbahan, ay lumabas si tatay at nanay at niyakap ako. Ang dami kong tanong pero hindi mag-sync sa utak ko ang lahat, basta masaya ang nararamdaman ko ngayon. Anak, congrats! Masaya ako sa inyo ni Frederick anak. Naiiyak na boses ni nanay sakin sabay yakap, kaya yamakap na rin ako sa kanya. Salamat inay, madamdamin kong sagot sa aking ina. Andito na pala sila sa Manila na wala akong alam. Ito ba ang dahilan, kaya naging busy siya lately? Mga tumatakbo sa aking isip. Anak, masaya ako, na nakakilala ka ng taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Pero tung tandaan mo ha, kahit anong pagsubok sa buhay ninyo ni Frederick ang dumating, huwag kayong bibitiw. Kung may problema pag-usapan nyo, dahil ang buhay mag-asawa, ay marami pang pagsubok na tatahakin. Madamdami na bilin ng aking ina, kaya naman napatango na lang, ako dahil baka mapahagulhol pa ako kapag sumagot ako, dahil pakiramdam ko maiiyak na ako sa sobrang saya ko.
Habang naglalakad ako sa altar, hawak ko ang magkabilaang braso ng aking mga magulang. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na hindi mapaluha. Luha ng kaligayahan. Habang nakatitig ako sa taong may kagagawan ito. Alam ko naman na siya ang may plano ng lahat ng ito. Kasabay ng kantang, ikaw at ako. Sabi nila balang araw darating ang aking tanging hinihiling, at nung dumating ang aking panalangin ay hindi na makeable. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali mang ika'y mawawala, at ngayon andyan ka na. Hindi ko na mapigilan ang luha ko na bumuhos, dahil sa saya kong nadarama ngayon. Akala ko nakalimutan pa niya, tinignan ko ang mga tao sa buong simbahan, at halos kasama niya lahat sa business world, at hindi rin nawala si Luis, at nakangisi pa ang unggoy sabi nga ni Frederick, kaya naman napangiti na rin ako. At napatawa ng mahina. At syempre hindi rin mawawala sila Michael at Tams. Tanging hinihiling, at nung dumating ang aking panalangin ay hindi na makeable. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali mang ika'y mawawala, at ngayon andyan ka na. Hindi ko na mapigilan ang luha ko na bumuhos, dahil sa saya kong nadarama ngayon. Akala ko nakalimutan pa niya. Tinignan ko ang mga tao sa buong simbahan, at halos kasama niya lahat sa business world, at hindi rin nawala si Luis at nakangisi pa ang unggoy sabi nga ni Frederick, kaya naman napangiti na rin ako. At napatawa ng mahina. At syempre hindi rin mawawala sila Michael at Tams. Tumingin ako kay Frederick, at nakita kong may kumislap na nahulog mula sa kanyang mga mata. Umiiyak din pala siya katulad ko, habang tinatapik naman ni Michael ang balikat at may binubulong, at ito na naman nakangisi na ang lalaking mamaya lang ay magiging asawa ko na. Kung sa bagay mag-asawa naman kami, yun nga lang kulang pa ang papel. Nang nakalapit na ako sa kanya, ay binigay na ang mga kamay ko sa kanya, ng aking mga magulang. Sumulyap pa ako sa gawin ni CJ at Shakira, at hawak-hawak ni Tams ang baby ko, at kay Michael naman si CJ. Are you happy wife? Pukaw sakin ni Frederick, at hindi ko napigilan ang aking sarili na suman siya ng tingin, dahil may nalalaman pa siyang surprise na kinasaya ko naman. Ikaw ha lagi ka na lang may pa-surprise. Instead na sagot ko, at isang matamis na ngiti pa ang binigay ko sa kanya. Yes I am very happy. Sabi ko pahahalikan ko sana, at siya naman ang pagtikim ng pari. Kaya naman ang lahat ng mga bisita ay napatawa na rin. Hindi pa tapos ang kasal. Boses ng pari, at nagtawanan pa ang mga bisita, kaya naman nakaramdam ako ng kunting hiya sa sarili. Nakalimutan ko tuloy na andito pala kami sa simbahan. Na parang gusto ko nang kainin ako ng lupa sa kinatatayuan ko ngayon. Pero bulong ni Frederick ang nagpaangat sa aking mukha. It's okay wife, ako din naman gusto na din kitang halikan. Bulong sakin ni Frederick para pinapalakas siguro ang loob ko, pero sinamon ko siya ng tingin at nakapang-isi lang ang luko. Nagsimula na ang pari sa seremonya, at wala din naman akong naintindihan kung hindi lang ang salitang I do. Ngayon asawa ko na siya, at masasabi ko ako na ang pinakamasayang babae sa buong universe. 11 years after, mommy, tili ni Shakira 10 years old na siya, at nakasimangot na naman. Mukhang nakuha niya ang ugali sa kuya niyang si CJ. Anak careful baka mahulog ka. Saway ko sa kanya, kasi naman nagtatakbo nasa hagdan, buti na lang at isang baitang na lang ang gap, kung saan siya tumatakbo, kahit pa sabihin na malaki na siya, hindi pa rin mawala sakin ang mag-alala. Hindi ko naman kasi agad masalo kasi kabuwanan ko na. Akala ko noon hindi na ako mabubuntis, dahil sa tagal ng gap nila ni Shakira, pero to ako ngayon malapit ng manganak. Mommy where's daddy? Tanong ng anak ko, ito pa isa na problema ko, lahat na lang sila puro English ang pagsasalita. Ay ewan ko anak sa magaling mong ama kung nasaan na naman siya. Sagot ko sa anak ko, at napanguso siya maya-maya lang yan si Sigana, at tatawagan ang ama, linggo kasi ngayon, kaya araw din namin, sa totoo lang dito na rin siya nagwo-work sa bahay, lalo na at malapit na daw akong manganak, aba dapat lang. Daddy, sigaw ni Shakira, na akala mo may sunog. Tinakpan ko pa ang aking tainga dahil sa lakas. At lumabas naman ang ama na hingal pa, at napasunod din si CJ. What's wrong baby? Sagot ni Frederick sa anak niya, pero si Shakira nakasimangot na. Daddy I'm not a baby anymore do.
Mock-call naman ni Shakira, at tumawa lang naman si CJ, napapailing na lang talaga ako minsan sa mag-aama ko, dahil ganyan sila kaingay sa bahay, ngayon madidagdagan na ulit kami. Happy wifey. Yakap ng isang taong una at huli kong mamahalin. Kaya napangiti ako. Sobrang sobra, thanks hon, I love you. Sagot ko pa nakatalikod kasi ako, dahil sa umbok na rin sa tiyan ko. I love you too so much wifey, thank you. Madamdamin din niyang sagot sakin, sabay halik sa batok ko. Eto na naman ang asawa ko, at kung saan-saan na naman nakakarating ang mga kamay, kaya pinalo ko na lalo at andito din ang mga bata, at tumawa lang din naman. Anyway hindi na bata si CJ, dahil binata na siya, he is now 16 years old. May sarili na din siyang business. Unti-unti na din namin sinasabi sa kanya ang kanyang nakaraan. Noong una hindi niya maunawaan. Basta ang sabi namin no matter what, anak namin siya ng kanyang daddy. Ngayon, masasabi ko masaya ako, at kontento sa aming buhay. The past. Naglalakad si Adelan sa dalampasigan, at hindi niya alintana ang padilim ng kapaligiran. Mukhang napalayo na siya sa kanyang mga magulang. Napasulyap pa siya sa paligid, at mukhang naliligaw na siya. Nang biglang may narinig siyang sigaw sa hindi kalayuan. Bilisan ninyo, ang babagal nyo, tinig ng isang lalaki kung hindi siya nagkakamali. Dahil sa curious ng dalaga, sinundan ito ang ingay, at hindi niya alintana ang dilim ng paligid. Maraming yabag ang kanyang narinig, medyo nakaramdam naman ang dalaga ng kaba, ngunit nilakasan nito ang loob. Inisip ng dalaga na baka katulad din siyang naligaw ang mga ito, o di kaya naman may campaign. At sa kagubatan ang napili nilang pag-outingan. Naglakad pa ang dalaga, at may narinig ang iyak ng isang sanggol. Boses ng sanggol. Kaya nagtaka ang dalaga. Sino ba naman ang matinong magulang, na dadalhin ang anak na parang kapapanganak lang, ay dinala sa kagubatan? Lumapit pa ang dalaga, kung saan palakas ng palakas ang boses ng sanggol. Sa kabilang banda naman, halos mairita na ang mga kidnapper sa iyak ng sanggol. Kung pwede lang tapusin na nila ito. Ngunit sino ba ang halang ang kaluluwa? Kung sa bagay lahat sila. Hinihintay lang nila ang ransom money, at mga papeles ng kapalit ng mga pamilyang bihag ng mga kidnappers. Ilayo nyo nga ang batang yan sakin. Baka masaktan ko pa, sigaw ng leader ng mga kidnappers. Bossing, mukhang gutom ang bata, sigaw naman ng isang tauhan nito, kung saan ito ang may hawak sa bata. Kahit paano, nakaramdam ng awa sa nakahawak ng sanggol. Kaya kinuha ng leader ng sindikato ang sanggol, at binigay ito sa kanyang inang nakapiring ang mga mata, katabi ng asawa nito. Maganda ang ina ng bata, kaya may naisip ang leader ng sindikato. Napangisi pa ito. Takot ang mag-asawa sa sinapit nila. Kung pwede lang mabigyan sila ng pagkakataon, upang makatakas sa kamay ng mga kidnappers. Ngunit nawala na sila ng pag-asa. Ang pagdarasal na lang nila, ay sana mailigtas ang anak nilang wala pang muwang sa mundo. Nagpupuyos naman ng galit si Frederick Parker dahil sa nangyayari sa kanyang pamilya. Ni kahit sa panaginip, hindi ito pumasok sa kanyang isip, na ang kuya niya ang magbabayad sa lahat ng kasakiman nito sa negosyo. Kung sana, nakinig siya sa kanyang kuya wala sanang ganito. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili, kung may mangyayaring masama sa kanyang kapatid, lalo pa at kasama nito ang kanilang anak na sanggol. Habang naghihintay si Mr. Parker ng tawag ng mga kidnappers, ay hindi siya mapakali. Hanggang sa nagring ulit ang kanilang telepono sa bahay. Agad-agad nitong sinagot ng tawag, ngunit bago pa yon. Sananyasan muna siya ng mga alagad ng batas, kung pwede pahabain ang usapan para matrace nila kung saan ang location ng mga kidnappers. Naintindihan ni Frederick ang ibig sabihin ng mga alagad ng batas. Kaya sumunod ito sa gusto nilang mangyari. Hello, sagot ni Frederick sa mga kidnappers, alam niya na ito na ang tumawag sa kanya. Dahil naka-ready na ang ransom money sa kanyang kapatid at pamilya nito. Handa na ba ang pera? Sagot sa kabilang linya. Hindi sigurado si Frederick sa kausap kung babae o lalaki, dahil parang may ginagamit itong kakaibang boses. Sumenyas naman ang mga polis na pahabain ang usapan, dahil pinaikot ito ng kamay, at naunawaan naman ni Frederick ang ibig nitong sabihin. Nasaan ang kapatid ko? Ang pamilya niya?
Imbis na sagutin ang tanong ng kidnappers, iba ang sagot ni Frederick. Tumawa naman sa kabilang linya. Matalino ka nga, Parker. Pero hanggang kailan ba ang talino mo? Wala kang karapatan na magtanong. Dahil ngayon din, tatapusin ko ang kapatid mo at ang pamilya niya, kung hindi ka din naman marunong sumunod sa gusto ko, tarantado. Bulyo ng kidnapper sa kabilang linya. Habang tumawa ng malakas. Wag na wag mong sasaktan ang pamilya ng kapatid ko. Dahil kahit saan lupalop ng mundo hahanapin kita. Nag-igting ng panga na sagot ni Frederick sa kanyang kausap, na kung pwede lang sana, sa kamay niya mismo magbayad ng kasalanan nito sa kanya. Hindi niya alam na bangag na ang kanyang kalaban, dahil sa isang pagkakamali lang, baka masaktan na nito ang kanyang kapatid. Pinapakalma naman siya ng mga polis, sa paraan ng sinyas. Dahil hindi pwedeng makahalata sa kabilang linya, na nakipag-ugnayan si Frederick sa mga alagad ng batas. Una pa lang, sinabihan ng mga kidnapper si Frederick na walang involved na polis sa transaksyon nilang dalawa, kapalit ng kapatid nito pati buong pamilya. I'm sorry, mahina na boses ni Frederick sa kanyang kausap. Maya't maya isang malutong na tawa ang kanyang narinig, mula sa kabilang linya. Alam ni Frederick na nainsulto ang kanyang ego, wala siyang pagpilian dahil buhay ng kanyang kapatid at pamilya nito ang nakasalalay. Kaya wala siyang magawa kundi sumunod sa gusto ng mga kidnappers. Ganyan nga, Parker. Matuto kang sumunod sa akin, kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo, at ang pamilya niya. Bulyo ng kidnappers kay Frederick at pinatay na nito ang tawag. Nagpupuyos naman ng galit ang binata. Hinding-hindi niya ito mapapatawad ang kanyang sarili, kapag may nangyaring masama sa kanyang kapatid at pamilya nito. Habang nakakuyom ang kamao nito, nagsalita na ang mga polis na nakamonitor sa pag-uusap nila sa kidnappers. Good job, Parker. Nakuha na namin ang location. Men's, let's go. Wag na tayong mag-aksaya ng oras, sigaw ng hepe. Wala ngang sinayang ang mga alagad ng batas, at nakipag-operate pa sila malapit kung saan dinala ang mga bihag. Doon sa malapit ng beach, kung saan dagsa ang mga nagbabakasyon, sa isang resort lugar sa Tagaytay. Sinabihan ng mga pulis ang may-ari, na wag silang magpanik at magpahalata. Basta wag lang palalabasin ang mga turista sa loob ng resort. Sa katabi ng resort ay malapit ang kagubatan, kung saan nandoon ang kampo ng mga kidnappers. Sa kabilang banda naman, nakaramdam ng takot ang pamilya ni Adeline, dahil gabing-gabi na ay hindi pa bumalik ang dalaga, kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang, at nag-iisang kapatid sa kanya. Nag-alala din ang kanyang ama, kaya naman nagpaalam ito sa kanyang asawa, at hanapin ang kanilang dalagang anak. Lalo pa at nakaramdam ang ama ng dalaga, na may kakaibang pangyayari sa loob ng resort. Hindi lingid sa kaalaman ng ama ni Adeline na maraming pulis sa paligid. Katatapos lang ng high school ni Adeline, kaya naisip nilang mag-outing. Kahit hirap sila sa buhay. Total naman hindi naman masyadong mabigat sa bulsa ang gastusin. Ito lang kasi ang kayang ibigay ng kanyang magulang sa kanila. Naisip ng dalaga pagkatapos nito, ay gusto niyang pumunta sa Manila, upang maghanap ng trabaho doon. Dito lang kayo, hindi pwedeng wala akong gawin. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili, kung may nangyari sa anak natin, bulalas ng ama ni Adeline sa kanyang ina. At may pag-alala sa kanyang boses. Inay, ano bang nangyari? Bakit maraming pulis dito? Natatakot ako, inay. Bakit wala pa si ate? Maya't maya tanong ng isang 11 anyos na lalaki, siya ang kapatid ni Adeline. Hindi ko alam anak, ikaw bata ka, pumasok ka na nga sa loob, sagot naman ng ina ni Adeline sa bunso nilang anak. Pero sa loob-loob ng ina ni Adeline, ay nag-alala na din ito. Pumasok naman ang batang lalaki, sa loob ng inupahan nilang kwarto. Sigurado ka ba na hahanapin mo ang anak natin? Baka kung ano ang mangyari din sa'yo. Diyos ko, wag naman, nag-alalang saad ng ina ni Adeline sa asawa nito. Pero ang totoo niyan, gusto nitong sumama sa kanyang asawa, upang hanapin ang kanyang panganay na anak. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ako. Basta bantayan mo si Sherwan, huwag mong hayaan iyan na makalabas. Alam mo naman ang katigasan ng ulo ng batang yan, bili ng ama ni Adeline sa asawa nito. Nag-alala naman na tumungo ang ina nito sa kanyang asawa. At wala siyang magawa kundi sundin ang utos nito. Maingat naman na umalis ang ama ni Adeline, mula sa binayaran nilang kwarto, para sa kanilang pamilya.
At agad tinungo ang malapit na kagubatan, baka doon naligaw ang anak nito. Nagtaka din siya kung bakit bigla na lang maraming pulis sa nasabing resort, kaya hindi mawala sa ama ni Adeline ang mag-alala sa anak nito. Sa kabilang banda, galit na galit ang leader ng kidnappers, dahil hindi niya nagustuhan ang sinagot sa kanya ng kanyang kausap. Buti na lang hindi nagtagal, ay humingi ito ng paumanhin na ikinatuwa ng kidnappers. Kaya may naisip siya, bago pa niya isuli ang pamilyang Parker, mabuti pa at makaraos muna siya. Dahil mamaya lang, andito na ang ransom. Habang si Adeline naman, ay nakalapit na sa mga goons. Nanginginig man siya sa takot, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito, lalo pa at nakita mismo ng kanyang mga mata, kung paano nahihirapan ang sanggol. Naiiyak din ang dalaga sa sinapit ng sanggol, dahil pagkatapos maiyak ng bata, basta nalang pinahiga sa damuhan na para bang hindi tao kung ituring. May tao ba dyan? Please help us. Kahit ang anak ko na lang, naiiyak na saad ng isang lalaki, habang nakatali ang mga kamay nito, at nakatikip ang mga mata. Huwag po kayong maingay. Mahinang bulong ng dalaga sa mag-asawa. Nakahinga naman ang mag-asawa, dahil kahit pa babae ang nakakita sa kanila, ay malaking bagay na yon. Nakaramdam ang mag-asawa ng pag-asa. Ngunit isang kaluskos at ingay ng kanilang narinig, kaya natataranta ang dalaga. Hindi niya alam ang sunod nitong gawin. Alam din ng mag-asawa ang sinapit nila, kaya nakiusap sila sa dalaga. Habang ang asawa nito wala ng boses, dahil sa kakaiyak magmulan nang nakidnap sila ng mga hindi kilalang tao. Kung sino ka man, dalhin mo na ang anak ko please, iligtas mo ang anak ko, parang awa mo na miss kung sino ka man. Nagmamakaawang saad ng kapatid ni Frederick sa kanyang kausap, kahit pa hindi niya ito kilala. Oo, huwag kayong mag-alala, ililigtas ko po ang bata, nanginginig na sagot ng dalaga sa mag-asawa. Gusto man niya ito kalagan, ngunit huli na ang lahat dahil malapit na ang boses sa kanilang kinaroroonan. Kaya nagtago ang dalaga sa malaking puno. Walang hiya talaga na Parker na yan. Walang kwentang kausap. Sigaw ng lalaki. Dahil natunugan ng mga kidnappers na nakipag-cooperate si Mr. Parker sa mga polis. Dahil sa taranta ni Adeline ay napatakbo ito. Dahilan upang siya ay mapansin ng mga kidnappers. Ano yun? Hanapin nyo at tapusin nyo agad kapag nakita nyo. Utos nito sa mga tauhan. Siya naman ang iyak ng sanggol. Samantala si Adeline napatigil sa pagtakbo, dahil naisip niya ang sanggol. Pati ang ina ng bata umiiyak na din. Wala din nagawa ang asawa nito, dahil pareho silang nakatali, sa kamay at paa. Kung bakit kasi hindi iyon agad naisip ng dalaga kanina, kahit man lang sana kinalegan niya ang isa habang kinakausap. Sinisi tuloy ng dalaga ang kanyang sarili. Ngunit pinanggako nito na iligtas ng dalaga ang sanggol, kahit anong mangyari. Dahan-dahan bumalik ang dalaga sa mga kidnappers, at nang binigyan siya ng pagkakataon, kinuha niya ang bata ngunit hindi na ito nakita ang mag-asawa. Nasaan na sila? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Ngunit tumatak sa kanyang isip ang pakiusap ng ama ng bata kanina. Parang awa mo na, iligtas mo ang anak ko, lumayo na kayo dito. Kaya dali-dali nang kinuha ni Adeline ang bata, at agad na tumakbo, ngunit 2 putok ng baril ang kanyang narinig, at kitang-kita nito sa 2 mata, kung paano binaril ang mag-asawa. Dahil mula sa kinatatayuan ng dalaga, ay maliwanag na nakita niya ang totoo. Sunod-sunod ang mga putok ng baril ang maririnig sa loob ng kagubatan. Akala mo nanunood ka ng live na action movie. Nagising ang diwa ng dalaga, nang marinig nito ang sigaw ng lalaki, at kung hindi siya nagkamali, ito ang bumaril sa mag-asawa at nakita pa nito ang kanyang mukha. Habulin niyo ang babaeng yun mga inutil, tinig ng isang lalaki na galit sa kanyang mga tauhan. Habang ang mga tauhan nito ay natataranta na. Sa hindi kalayuan nakita ang leader ng kidnapper si Adeline, at nagtama pa ang kanilang mata sa isa't isa, nang biglang nakaramdam ng takot ang dalaga. Mabilis siyang tumakbo kahit madilim ang paligid, iyak naman ng iyak ang batang karga-karga nito. Tumigil siya sa malaking punong kahoy, at pinatahan ang bata. Habang narinig niya ulit ang boses ng lalaki. Mga Bopples, doon pumunta habulin niyo. Mga inutil. Kayo ang tatapusin ko kapag hindi nyo nahuli. Sigaw ng leader ng kidnappers.
Samantalang ang dalaga, pinapatigil ang bata sa paraan ng pagyakap nito. Ngunit iyak pa rin ang iyak ang sanggol. Baby, tama na please, gutom ka ba? Huwag ka nang umiyak ha, maghahanap tayo ng gatas. Tama na baby, kinakausap ng dalaga ang sanggol, na akala mo'y nakakaintindi. Pati ang dalaga hindi niya din maiwasan ang hindi mapaluha sa sinapit ng sanggol. Naawa naman ang dalaga sa sanggol, dahil kahit hindi pa ito nagsasalita, ay alam nito ang hirap na dinaranas, dahil sa malalaking pula sa katawan nito, tanda ng kagat ng langgam at mga lamok sa kagubatan. Tumigil naman saglit ang sanggol sa kakaiyak, mukhang nakatulog na sa sobrang gutom. Kaya mas lalong nakaramdam ng awa ang dalaga. Ngunit hindi nagtagal umiiyak naman ang sanggol. Kaya ang ginawa ng dalaga ay pinadidi niya ito sa kanya, kahit alam ng dalaga na wala itong makuha dito. Parang isang anghel ang bata, dahil pagkatapos nitong pinadidi sa kanya, ay kumaway-kaway pa ito na akala mo busog na busog na. 18 anyos pa lang ang dalaga. At kahit may kaliitan ang kanyang height, ay pinagpala naman siya ng kanyang dibdib. Okay ka na ba? Huwag ka nang umiyak ha. Pangako sayo, ilalabas kita dito. Kausap ng dalaga ang sanggol. Kumaway naman ang sanggol sa dalaga. Kaya nakaramdam ng ginhawa ang dalaga. Hindi katulad kanina na panay ang iyak nito. Huminga muna ng malalim ang dalaga, bago siya tumayo sa malaking puno ng kahoy. Ngunit laking gulat niya, dahil malamig na bakal ang tumambad sa kanyang noo. Andito ka lang pala. Pinagod mo pa ako. Sigaw ng leader ng kidnappers. Kunin sila. Utos ng leader sa kanyang mga tauhan. Pahakbang na sana ang mga tauhan ng leader, nang biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod ng putok ng baril, na kinataranta ng leader ng mga kidnappers. Doon nabigyan ng pagkakataon ng dalaga upang tumakas muli. Kaya ito tumakbo palayo sana sa kidnappers. Ngunit hindi pa ito nakakalayo, nang isang putok ng baril ang tumama sa kanyang likod, and dahilan upang matamba siya. Pero hindi pa rin niya nabitawan ang sanggol na kanyang hawak. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng dalaga, bago nagdilim ang kanyang paningin. Meron pa itong naaninag na isang lalaki, na kung hindi siya nagkamali ay nasa 20s pataas na ito. Ang huling boses ng dalaga sa lalaking nakakita sa kanya, ay tulungan ang sanggol. Please po, tulungan niyo ang sanggol, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa kabilang banda, taranta ang lahat. Lalo na si Frederick dahil agad niyang kinuha ang kanyang pamangkin. Hindi naman nahuli ang leader ng mga kidnappers, dahil nakatakas ito. Nakaramdam ng paghihinagpis si Mr. Parker sa sinapit ng mag-asawa. Dahil walang awang tinapos ang mga ito. Kaya pangako nito sa kanyang sarili, na huhulihin niya ang may kagagawan. At meron siyang hinala na kilala kung sino ito. Dahil hindi sapat ang ebidensya, pag-alagala ang kriminal. Han, ang layo ng iniisip mo. Nagbalik ang diwa ni Adeline sa halik ng kanyang asawa. Naalala niya kasi ang sinapit niya noon, sa gabing ang batang iniligtas niya ay walang iba kundi si CJ. Wala, naalala ko lang kasi yung gabing iyon honey. So ikaw pala ang lalaking nakakita sa amin. Tanong nito sa kanyang asawa. Yes Han, sorry kung hindi kita nadalaw sa hospital noon. Inayos ko ang libing ng kapatid ko at ang kanyang asawa. Tapos sumunod si CJ dahil naging komplikado ang lagay niya noon. Kaya kailangan ko pa siyang dalhin sa ibang bansa. Balak ko naman talaga na hanapin kita noon, pero nawalan na ako ng oras. Para sana magpasalamat sa iyo sa pagligtas mo kay CJ. I'm sorry Han, mahaba-habang litanya ni Frederick sa kanyang asawa. Napangiti naman si Adeline sa inamin ng kanyang asawa. Isa pa wala siyang pinagsisihan sa gabing yun. Kahit pa naging peligro ang kanyang buhay. Kaya pala, malapit sa'yo si CJ, dahil ikaw ang nakapagligtas sa kanya. Kung buhay lang si kuya at ate, alam kong nagpapasalamat sila sa'yo honey, madamdamin na tugon ni Frederick sa kanyang asawa. Ano ka ba, kahit siguro sino Han, tutulungan sila no. Nalulungkot ako sa nangyari sa magulang ni CJ Han. Pangako ko hindi man nanggaling sa aking sinapupunan si CJ, ituring ko siyang tunay kong anak, sagot ni Adeline sa kanyang asawa. Nagyakapan ang dalawa, habang pinapanood nila si CJ na nakikipag-contest sa isang TV show. Ang cooking show mula sa sikat na entertainment live show, 17 anyos na si CJ at makikita mo sa kanya ang pagiging isang gwapo.
At hindi rin mawawala sa kanya ang pagiging isang arrogant. Ito yata ang namana sa kanyang ama na si Frederick. "Kuya CJ, galingan mo!" Sigaw ni Shakira sa kanyang kuya. Agaw eksena tuloy sa kanya ang mga audience. Nag-peace sign naman ang batang babae sa harap ng manunood, pati sa harap ng camera dahil nakatutok na ito sa kanya ang malaking screen sa loob ng cooking show. Habang si CJ relax lang siya, samantalang ang kanyang katunggali ay halatang natetense sila. Dear viewers from the cooking live show, let's all applause at the same time. Who can cook better? Sigaw ng host habang ang mga contestant ay kanya-kanyang handa na ang mga ingredients sa kanilang dish. 5 silang lahat na contestant, at isa-isa nang pinili ng mga judge ang kanilang inihanda. Habang tahimik ang audience, hindi napigilan ni CJ ang mapatingin sa kanyang tabi na dalagita. Maganda ito, kahit pa halatang bata. Nakafocus ang dalaga sa sinasabi ng mga judge, habang halata dito na nakakaramdam ng tense. Kaya malayang nakatitig ang binata sa dalaga. Sa tansya ni CJ sa dalaga, baka mas ahead lang siya ng 1 taon. O baka magkasing edad sila. Okay viewers, sasabihin na po natin ang top 2. At kung sino po ang unang tawagin, siya po ang kasama sa final show. Narinig ng lahat ang sigaw ng host. Ready na ba kayo viewers? Tanong ng TV host. Yes, ready. Sabay-sabay na ng mga viewers. Ang isa sa makakasama sa final ay walang iba kundi si pabitin na sigaw ng host. Number 21, sigaw ng ibang audience. Number 2 kasi ang number ni CJ. Number 3, sigaw din ng iba. Ang number 3 ay ang dalagang tinatitigan kanina ni CJ. And the top 2 finalists are none other than Miss Manalo, sigaw ng host. Nagpalakpakan naman ang iba, at bigla silang natahimik, dahil meron pang isang tatawagan. Masaya naman ang dalagita, dahil nakapasok siya sa finale. Iniisip pa lang nito ang pwede niyang makuhang premyo, ay malaking bagay na sa kanilang mag-ina. Pero ramdam ng dalaga, na meron isang taong nakatitig sa kanya. Ayaw lang nito ang sumulyap, dahil nakaramdam siya ng tense. Isa pa hindi pa tapos ang contest, dahil nakafocus siya dito. Okay viewers, ang magiging katunggali ni Miss Manalo ay walang iba kundi si pabitin ulit na tanong ng host sa mga audience. Number 2, sagot ng mga audience sa host. Number 2, kapag hindi ka nanalo dito, pwede ba akin ka na lang? Sigaw ng isang audience sa hindi kalayuan, kaya nagsisigawan na ang lahat. Hep, hindi siya pwede akin siya. Biro naman ng TV host sa audience. Kaya nagtatawanan na ang lahat sa loob ng live show. Okay, ito na. Ang kasama sa finale ay walang iba kundi si Mr. Cedric John Parker, hiyawan ang maririnig sa loob ng cooking show. Magsimula ulit ang pasiklaban, habang silang dalawa na ang nakatutok sa camera. Si CJ chill lang samantalang ang dalaga nakaramdam ng tense. Alam ng dalaga sa kanyang sarili na ito ang first time niyang sumali sa ganitong patimpalak, at nagkataon pa sa malaking show at live pa. Habang si CJ naman, baliwala lang sa kanya ang nangyari. Manalo man o matalo hindi iyon mahalaga sa kanya. Ang totoo kung bakit siya sumali. Meron kasi silang deal ng kanyang ama, na kapag manalo siya sa show, hindi niya ito pakikialaman sa gusto niyang gawin. At walang alam dito ang mommy Adeline niya. Hindi naman naiwasan ng binata ang hindi mapangiti, kaya ang cameraman at ang host ay napansin nila ito. Wow! Nakita niyo ba yun viewers? Ngumiti po si Papa Cedric John. Sino kaya ang nagpangiti sa kanya? Kunwaring tanong ng host sa audience. Ako, sigaw ulit ng isang audience sa hindi kalayuan, kaya nagtatawanan ulit ang mga nanunood. Samantalang si Frederick at Adeline, ay masaya sila sa nakikita sa anak nila. Alam din ni Frederick kung bakit pinasok ni CJ ang bagay na ito. Dahil iyon ang deal nilang mag-ama. Anyway, hindi alam ni CJ na kahit hindi naman siya sumali sa cooking show, ay payagan naman siya ng kanyang ama. Kung hindi ang mag-manage ng hotels ang gusto ng kanilang panganay, ay wala naman siyang magawa. Isa pa pangako ni Frederick sa kanyang sarili, na hindi siya nakikialam sa buhay ng kanyang anak. Who will win the two of them? Is it the hottest handsome young man Cedric John Parker? O yummy, sigaw ulit ng host.
Or the beautiful young Filipina girl, who came from far away? Siganda ng host. Natahimik naman ang lahat ng audience. Dahil ramdam nilang lahat na walang magpatalo sa dalawa, dahil pareho silang nakafocus sa ginagawa. Let's see what our contestant has prepared for all of us. Let's put Mr. Parker first, saad ng TV host. Habang nakasunod ang cameraman sa TV host. Istorbohin muna natin si Sir CJ. Okay lang ba sir na tawagin ka namin sa nickname mo? Maya't maya tanong ng TV host sa contestant. Isn't it possible that calling me by my nickname isn't a sin? Pabiro ang sagot naman ng binata sa TV host. Namutla ang TV host, dahil seryoso ang mukha ng binata nang sinabi ang katagang iyon. Kalaunan nagbalik naman ulit sa diwa ang TV host. Grabe nawala ako doon ha. Biro ng TV host. Napangisi naman si CJ sa sinabi ng host. Sir CJ, ano ang inihanda mo para sa amin? Pabirong tanong ng host kay CJ. Tumingin muna sa audience ang binata, dahil hinanap ang kanyang mga mata, ang taong pag-alayan nito sa kanyang dish. Nagtaka naman ang host, kaya tinanong ulit nito. Meron ka na bang someone na pinag-alayan ang luto mo sir? Tanong ulit ng host sa binata. Hindi naman napigilan ng mga kababaihan ang hindi napasinghap sa narinig. Habang si CJ hindi pa rin sinagot ang tanong ng host. Maya't maya nakita na ni CJ ang kanyang mommy Adeline sa hindi kalayuan, nakangiti ito sa kanya, kasama ang mga kapatid nito, katabi ang Daddy Frederick niya. Ngumiti muna si CJ, at siya na ang atensyon ng lahat. Natahimik naman ang lahat ng audience, at naghihintay sa sabihin ng contestant. Yes, there is someone to whom I would like to present the food I prepared today. She was a significant figure in my life. Maybe I wouldn't be here today, if it weren't for her. And I owe her my life, so I thank her. This is for you mom. I remember you cooking this before, and it has become one of my favorites. Thank you so much mom. I love you. Naluha si CJ sa kanyang sinabi sa mommy Adeline niya. Habang si Adeline ay na-touch naman sa sinabi ng anak nito. Nagsalita si Adeline ng I love you too anak, sa paraan ng sinyas. Dahil medyo malayo sila kay CJ. Napaluha naman ang mga audience sa loob ng cooking show. Kanya-kanyang punas sa kanilang pisngi. Ang sweet naman pala ni Sir CJ. Akala ko kanina meron na siyang girlfriend. Mommy pwede ba akong mag-apply na girlfriend ng anak nyo? Pabirong tanong ng TV host kay Adeline. Napailing na lang ang binata sa sinabi ng host, samantalang ang mga audience, ay hindi maiwasan ang hindi matuwa. Joke lang. Kayo naman. Oo alam ko matanda na ako. Kunwaring galit na sigaw ng host sa mga audience. Okay. Habang naghihintay tayong matapos ang dish ni Sir CJ. Tignan natin ang kabila. Mukhang masarap malayo ka palang naamoy mo na ang kakaibang sarap. Mukhang busog na ako, kwelang saad ng TV host. Samantalang ang contestant medyo nahihiya. Tanungin natin kung para kanino din ang dish niya. Saad ng TV host. Miss Manalo, pwede ba namin malaman kung para kanino ang dish mo, at ano ang special para sa'yo? Tanong ng TV host sa dalaga. Huminga muna ng malalim ang dalaga, bago nagsalita. Ang totoo po nito, hindi alam ni mama na sumali ako dito. Working student lang po ako, first year college to be exact. Sumali po ako dahil may gusto akong patunayan sa sarili ko. Pagsisimula ng dalaga. Mama hintayin mo ako, uuwi ako na panalo dyan sa atin. Pagkatapos nito mama ipagamot na kita. Naiiyak na segunda ng dalaga. Pati ang mga audience naiiyak na rin. Mukhang may pinagdadaanan po ang ating contestant number. Matanong po natin. Alam natin na hindi maganda na tanungin natin dito, kung ano ang lagay ng mama mo, pero pwede ba namin malaman kung ano ang sakit ng mama mo Miss Manalo? Tanong ng host sa dalaga. Magbabalik po ang cooking show live. Column ng host. Anak, masayang bati ni Adeline sa kanyang panganay. Kuya, you did great. Wow how you so handsome din. Bulalas naman ni Shakira. Natawa lang si CJ sa sinabi ng kapatid nito, sabay gulo ng buhok. Anak naawa ako sa dalaga, maya't maya bulalas ni Adeline sa panganay niyang anak.
Habang naghihintay sila ng break time, ay kumain muna sila sa labas. The Who. Takang tanong ni CJ sa kanyang mommy. Ang katunggali mo sa cooking show anak. Naawa ako sa kanya anak. Ano kaya ang sakit ng mama niya? Malungkot na saad ni Adeline sa kanyang pamilya. Don't mind her mom. Just watch me later. Ang dish mo ang niluto ko sa contest. Nakangiti na sagot ni CJ sa kanyang mommy Adeline. Gusto ni CJ na iwaksi ang babaeng iyon sa isip niya. Kaya naman si Adeline ngumiti na rin, ayaw niyang masira ang araw ng kanyang anak. Natapos ang cooking show. Ang nanalo ay si CJ. Masaya naman ang lahat, at sigurado ang binata na siya talaga ang manalo sa contest na ito. Congrats son, we're so proud of you. Masayang bati ni Frederick sa panganay nilang anak. At nagyakapan pa ang dalawa. Your promise to me dad right. Will I do anything I want when I win this event? Paalala ni CJ sa kanyang daddy. Yeah, as I promise you do what you want son. Natatawa na saad naman ni Frederick sa kanyang anak. Masaya ang pamilya sa araw na ito. Wala din ibang mahihiling pa si Adeline, kundi ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Dahil mula sa trahedyang naganap mula sa nakaraan, at napalitan ng masaya at kontento ang bawat isa sa kanila. Masasabi ni Adeline sa kanyang sarili, na isa siya sa mga babae na maswerte, at nakatagpo ng isang The Arrogant CEO. Are you happy hon? Tanong ni Frederick kay Adeline, habang yakap nito mula sa kanyang likod. Nakatulog na kasi ang bunso nilang anak na si Alexis. So happy hon. Thank you for everything. Kayo ang bumubuo sa buhay ko, madamdami na sagot ni Adeline sa kanyang asawa. It's just for you hon and our kids. I will do everything in my power to ensure your success and happiness. Oh my Adeline, I love you so much honey. Malambing na tugon ni Frederick sa kanyang asawa, at hinapit na nito sa baywang-sabay siyal ng halik sa labi. Wala naman nagawa si Adeline, kundi magpatangay sa kanyang asawa, dahil alam niya kung saan patungo ang mapupusok nitong halik sa kanya. CJPOV. Are you sure dad? It's okay with mommy. Wouldn't she be angry? Tanong ni CJ sa kanyang ama. Meron kasi siyang munting surprised sa mommy Adeline niya. 20 years old na si CJ at binatang-binata na ito. Kilala na rin siya sa business world. Hindi man niya nakuha ang hilig ng Daddy Frederick niya, na mag-manage sa hotel, ay meron naman siyang matatawag na sariling business. Dahil ang mag-manage sa hotel, ay hindi ito ang kanyang gustong gawin. Ipinagpatuloy ni CJ ang negosyo ng ama nito noon. Ang mag-manage ng restaurant. Yes, he know already the truth. Pero hindi yun naging problema sa kanya, dahil alam niya sa puso nito na mahal siya ng kanyang mommy Adeline, at Daddy Frederick. Of course son, I think your mom should be happy that, sagot ng kanyang ama sa kanya. Bumili lang naman siya ng restaurant, na iregalo niya sa kanyang mommy Adeline, dahil araw ng kaarawan nito, and of course wedding anniversary nila ng kanyang mga magulang. The 14th wedding anniversary ng kanyang mga magulang. At dito nila ganapin ang party, at nandito na rin ang mga bisita ng kanyang mga magulang. Dalagita na rin si Shakira, and of course ang bunso nilang si Alexis. Mag-4 na taon gulang din ang bunso nila. Katuwang niya ang kanyang ama sa surpresa ng kanilang mommy. Pero syempre kunwari deadma nila ito. Dad, call them now it's all ready, paalala pa nito sa kanyang ama. Agad naman denial ni Frederick ang cellphone number ng kanyang wife, na alam na nagtatampo na naman ito. Dahil akala ulit nalimutan ang birthday, at higit sa lahat ang wedding anniversary nilang dalawa. Narinig pa ni Frederick na nagring sa kabilang linya, at sinagot naman ito agad ng kanyang asawa. Hello hon, nasaan kayo? Tanong agad ni Adeline sa kanyang asawa. Honey, I can't go home tonight, because there's an emergency meeting. I'm sorry hon, imbis na sagutin ni Frederick ang kanyang asawa sa tanong nito, ngunit iba ang sinabi. Narinig naman ni Frederick, na malakas ang hinga ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Kakuntyaba din nito ang anak niyang si Shakira. Dahil si Shakira lang naman ang magdadala sa mommy nila, kung saan gaganapin ang malaking surprise sa pinakamamahal nilang mommy. Ganon ba honey? Ano nga bang magagawa ko? So paano?
tatlo na lang kami ng mga bata na mag-celebrate. Medyo malungkot na tugon mula sa kabilang linya. Dahil naramdaman pa ni Frederick, dahil sa boses ng kanyang asawa. Yes hon, I'm really sorry, I'll promise to you. Babawi na lang kami ni CJ and the next day okay, I love you honey. Hindi nagpahalata si Frederick na apektado siya sa lungkot ng asawa. Dahil kapag ito bumigay, masisira ang sorpresa nilang inihanda sa asawa. Hindi naman kasi pwedeng sabihin ang mga ito ang kanilang surprise para sa asawa, dahil hindi na matatawag na surprise kapag nagkataon. Natahimik naman sa kabilang linya, kalaunan nagsalita ulit si Adeline. It's okay honey, ano pa nga ba? Basta babawi kayo ha, kung hindi, hay nako. Makakatikim ka talaga sakin. Maktol ni Adeline sa kanyang asawa. Tumawa naman si Frederick, dahil kung nakikita niya lang ang asawa, malamang nakasimangot na ito. Yes hon, babawi talaga ako sa'yo promise. Can I talk to Shakira hon? Maya't maya saad ni Frederick sa kanyang asawa. Yeah, sure, Shakira anak, daddy want to talk you. Medyo malakas pa na boses ng kanyang asawa, baka nasa malayo si Shakira at nag-aayos na. Maya't maya lang narinig niyang nagsalita ulit ang kanyang asawa, mula sa kabilang linya. Oh, saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na may lakad ka. Bulalas ng kanyang asawa sa kabilang linya. Habang nakikinig si Frederick sa kabilang linya. Hay naku, iiwan niyo talaga ako. Reklamo pa ng kanyang asawa. Mom, of course not. Magbihis ka na kaya. I'll treat you. Happy birthday mommy. I love you. Narinig ni Frederick ang sweet message ng kanyang anak na babae sa mommy nila. Natahimik naman sa kabilang linya, kaya medyo kinabahan siya. Mommy, are you okay? Biglang tanong ni Shakira sa kanyang mommy. Alam mo anak, mabuti ka pa, naalala mo ang birthday ko. Naluluha naman na sagot ni Adeline sa kanyang anak na babae. Kahit kasi may pagkamoldita ang anak nitong babae, masasabi niya sa kanyang sarili maswerte siya. Actually hindi naman totally na moldita ang pangalawa niyang anak, dahil sakto lang naman. Nagmo-moldito lang kapag inaasar lalo na ang kanyang kuya CJ. Si CJ kasi ay istrikto na kuya, lalo na kay Shakira. Dahil kahit pa nasa edad na 15 ay hindi maipagkakaila na isa itong magandang dalaga paglaki. Si Shakira ay katulungan din minsan ni Adeline, inaalagaan din niya minsan ang bunso nilang si Alexis, 3-year-old na din si Alexis. Mag-4 na taon na this year. Mommy, tili ng isang batang lalaking bibo. Lahat na lang yata sila nagmana sa ama nila. Puro suplado. Ngunit malalambing naman. Mommy, happy birthday po, I love you. Bati ng batang si Alexis sa kanyang mommy Adeline. Mas lalo naman naiyak si Adeline dahil sa mga anak niya. Naiiyak siya sa sobrang tuwa. Mabuti na lang din, at nandito ang dalawa niyang anak. Kahit paano naibsan naman ang pangungulila nito sa mag-amang hindi niya alam kung nanadya ba ang dalawa, dahil kahit naman minsan hindi nila nalilimutan ang birthday niya, lalo na at anniversary pa nila ng kanyang asawa. Thank you bunso. I love you too baby ko, malambing naman na sagot ni Adeline sa kanyang bunsong anak. Masasabi niyang bunso, dahil hindi na siya mabubuntis pa. Noong pinanganak kasi niya si Alexis, ay nagkaroon ng problema. Naging kritikal noon ang buhay nilang mag-ina. Takot na takot noon si Frederick, akala niya mawawala na siya ng asawa at anak. Nakaligtas ang mag-ina mula sa kritikal na kalagayan. Nang dahil sa pangyayaring yun, naging maingat na din si Frederick sa kanyang asawa. Ay nako, nakalimutan ko tuloy, kausap ko pala ang daddy niyo anak, kausapin ka daw ng dad mo. Han I'm sorry, saad ni Adeline sa kabilang linya. Ngunit isang tawa lang ang sinagot ni Frederick. Maya't maya binati din niya ito, at baka tuluyan ng magtampo. At baka hindi na naman umalis sa bahay. Ganon kasi ang ugali ng kanyang asawa. Kapag hindi niya gusto ang nangyayari, hindi mo talaga mapalabas si Adeline sa mansion nila. Han, happy birthday, I love you so much. Malambing na bati ni Frederick sa kanyang asawa. Naka-loudspeaker pa ang kanilang phone, kaya si Shakira nakaramdam ng kilig sa kanyang mga magulang. Idol ni Shakira ang kanyang mga magulang, dahil sa sweetness ng dalawa, at kahit kailan hindi pa niya ito nakita nag-away ang dalawa.
Nagtatampo naman ang mommy niya pero panandalian lang, dahil agad-agad sinusuyo ng kanilang daddy. Iyon ang gusto nila sa kanilang ama, dahil pati sila nadadamay kapag sinusuyo nila ang mommy Adeline nila. Katulad ngayon, damay ulit siya sa isang napakalaking surprise sa kanilang mommy. Mahilig kasi si Adeline sa pagluluto. Actually matagal na itong plano ni Frederick sa asawa niya. Ngunit naiisip nito na masyado pang bata si Alexis. Ngunit nag-usap naman sila ni CJ na ang panganay muna niya ang magmamanage sa restaurant, hanggang magpipitong taong gulang ang bunso nila. Ipapaliwanag na lang nila ang lahat sa kanyang asawa. Sa ngayon mag-focus muna sila sa isang surprise. Nag-usap na ang mag-amang Frederick at Shakira, at sinabi niya dito ang dapat gawin ng dalaga. Mabuti na lang din at meron silang sariling driver, kahit paano hindi nahirapan si Frederick. Alas 6 ng gabi punong-puno na ang tao sa restaurant, andito na rin ang pamilya ni Adeline at mga kaibigan nila ni Frederick. Ngunit dahil nga isang surprise, nagtago muna ang mga bisita. Nakangiti naman ang mag-amang Frederick at CJ, dahil mula sa kinatatayuan nilang dalawa, ay nakikita na nila ang sasakyan, at parating ang kanyang mommy Adeline at mga kapatid. Turn off the light, utos ni CJ sa operator ng kuryente. Andoon silang mag-ama sa taas. Ngunit sa baba, andoon ang maraming handaan. Kasama ang mga bisitang nakatago. Sa kabilang banda, nagtaka naman si Adeline dahil madilim ang paligid. Ngunit maliwanag naman sa loob. Anak, are you sure na dito yung binayaran mong resto? Tanong pa nito sa anak niyang babae. Hindi naman nagtaka si Adeline, kung may sariling pera na ang kanyang anak na babae, dahil binigyan ni Frederick ng sariling bank account. Nung una hindi siya pumayag, dahil masyado pang bata ang anak nila. Ngunit kalaunan pumayag din, dahil meron naman silang deal. Ang usapan nilang mag-ina ay gamitin lang pera nito, kapag importanteng bagay. Katulad na lang ngayon, i-treat siya nito. Na-touch naman si Adeline sa pangalawa niyang anak, dahil malambing ito. Yes mom, let's go. Maikling sagot naman ni Shakira sa kanyang mommy, dahil ayaw niya itong makahalata. Pagpasok ng mag-iina sa loob ng restaurant, isa-isang sumigaw ng happy birthday and happy wedding anniversary Mr. and Mrs. Parker. Dahil sa isang napakalaking banner na nakasabit sa loob ng restaurant. Pagkabigkas ng mga bisita, lumabas din ang mga malapit nitong kaibigan, and of course ang kanyang pamilya. Naiyak naman si Adeline sa tuwa, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong mangyayari. Akala niya magiging malungkot na ang anniversary ng kanilang asawa. Ngayon alam niya sa kanyang sarili, kung sino ang may kagagawan lahat ng ito. Thank you sa inyo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Hindi ko ito talaga inaasahan. Saan ba yung may pukanan nito? Kunwaring galit pa si Adeline sa inaste niya, ngunit tumawa naman ang mga bisita. Alam na kasi ang ugali nilang mag-asawa. Dati-dati kung si Frederick ay seryoso lagi, ngayon ay marunong na din makisama at makipagberwan. Kung tutuusin nga, medyo talo na si Adeline sa kakulitan ng kanyang asawa. Surprised mommy. Isang malakas na boses ni CJ ang nagpatahimik sa may ingay na bisita, sa loob ng restaurant. Alam ng lahat na si CJ ay isang arrogante at seryosong binata. Katulad din ng kanyang ama noon. Walang inuurungan, walang sinasanto. Si CJ ay isang chef-cook. Siya ang nagmamanage sa mga restaurant nito. Actually marami na siyang branches sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tinawag itong CJ's Kitchen. Maarte ang binata lalo na sa linas, gusto niya lahat perfect. Ayaw nito ng puro bulilyaso. Lagi din kasali sa komersyal ang kanyang mga restaurant, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kaya kilala ito sa buong mundo. Lahat din ng branch ng hotel ng Daddy Frederick niya, ay nagpatayo din siya ng restaurant, kaya sa edad na 20 anyos, ay pumayag pag na rin ang kanyang pangalan. Anak, OMG, ikaw ang may kagagawan ito. Naiiyak na tugon ni Adeline sa anak nitong panganay, sabay yakap at halik. Gumanti din ang binata ng yakap sa kanyang mommy Adeline. Nope mom, me and dad, actually nagpatulong ako kay dad, nakangiting sagot ng binata sa kanyang mommy Adeline. Masasabi ni CJ, na isa siya sa pinakaswerte na bata sa buong mundo, dahil nagkaroon siya ng mommy Adeline at daddy Frederick, na kahit kailan hindi siya nakaramdam na iba siya sa kanila.
Dahil ang sabi ng Mommy Adeline niya sa kanya, hindi man siya nanggaling sa sinapupunan nito, higit pa doon ang pagmamahal niya para dito, dahil mahal na mahal siya katulad ng kanyang mga kapatid. At alam iyon ng binata. Kayo talaga, may pa-surprise pa kayong nalalaman ha. Muntik na akong magtampo sa inyo. Kunwari nagtatampo si Adeline sa panganay nitong anak. Tumawa naman ang mag-ama sa kanila. Binigay ni CJ ang munting gift nito sa mommy niya. Ito ay ang titulo ng lupa at restaurant na nakatayo ngayon, kung saan naganap ang birthday party, at anniversary ng kanyang mga magulang. Naiiyak naman si Adeline sa nangyayari, dahil hindi siya makapaniwala na binatang-binata talaga ang kanilang panganay. At napaka-responsible pa, ngunit hindi talaga maipagkakaila na medyo suplado, katulad din noon ng kanyang asawa na si Frederick. Nagpasalamat si Adeline kay CJ dahil sa regalo nito sa kanya. Kahit pa ayaw niya itong tanggapin, ay buong puso niya itong tinanggap, dahil alam ni Adeline na pinaghirapan ng kanyang anak ang regalo nito sa kanya. Natapos din ang masayang anniversary ng mag-asawa. Unti-unti na din nagsialisan ang mga bisita. Masayang masaya si Adeline sa nangyayari sa kanilang buhay ngayon. Alam niya sa kanyang sarili, na marami man pagsubok sa kanilang buhay, ay alam niyang malalampasan nilang mag-asawa. Habang nasa taas sila ng biranda, at nagsasayaw sila ng kanyang mag-asawa, meron silang narinig na isang sigaw ng lalaki mula sa baba. Kaya agad-agad na bumaba ang mag-asawa, dahil alam nilang pareho kung sino ang may-ari ng boses. Alam kasi nila kung paano magalit ang panganay nila, iyon ang gusto nilang baguhin sa panganay nilang anak. How many times have I told you, that I don't want anything bad to happen at this party? It's good that the party is over. Don't you know that my parents have a party? Then this is how you are insulting the event. Sigaw ni CJ sa kanyang mga staff. Nanginginig naman sa takot ang kanyang mga tauhan. Lalo na ang babaeng siya ang may responsibilidad sa lahat. Kanina pa nagtitimpi si CJ, mabuti na lang din at hindi nahalata ng mga bisita ang kanilang handa. Dahil lahat ng dish ni CJ ay napalitan, at ang nagpalit ay ang bago nilang chef cook. Ang reason, wala daw kasi ang mga ingredients para sa mga dish ng CJ's Kitchen. Ngayon lang nakita ni CJ ang bago nitong staff. Kung sa magandang paraan siguro sila nagkita, baka malamang appreciate pa nito. Hindi rin biro ang mga dish ng dalaga. Pero dahil mataas ang pride ni CJ ay galit ito. Napatingin pa ang binata sa bago niyang staff. Habang ang dalaga napayuko na lang. Ang totoo maganda ang dalaga, may maamo ang mukha. Sigurado din ang binata na may mahaba ang buhok. Napailing na lang ang binata, dahil kanina pa pala siya nakatitig sa bago nilang staff. What's going on here son? Narinig pa namin ang mommy mo yung boses mo, what's wrong? Tanong ni Frederick sa anak niyang panganay, na ngayon nag-aapoy na ang mata sa galit. Kaya lumapit ang mommy nito sa kanya at niyakap. Sabay haplos sa likod nito. Yakap lang naman kasi ang mommy Adeline niya ang pagpapakalma sa binata. Maya't maya nakaramdam na ng ginhawa ang binata, at sinagot din ang tanong ng ama nito. Pinalitan nila kasi ang mga dish na dapat iyon ang ihain sa party mom, dad. Medyo mahinang boses ng binata na akala mo bata. Asal bata talaga, guwapo na sana, bulong ng bagong chef cook, na umabot sa pandinig ni Adeline. Imbis na maimbir na si Adeline sa dalaga, natawa pa ito. Buti na lang din hindi narinig ang kanilang anak sa binulong ng dalaga. Pero duda si Adeline, dahil masama ang tingin ni CJ ang ipinukol sa dalaga. Ngumiti si Adeline sa dalaga. Nahihiya naman ang dalaga na tumingin dito. Ngunit ganun pa man, napangiti na rin ang dalaga dahil nakakahawa naman ang ngiti ng ina ng kanilang boss. Iha, pwede ba kitang makausap? Saad ni Adeline sa dalaga. Nabigla naman si CJ at ang dalaga, dahil sabay pa silang sumagot. Po, saad ng dalaga. What mom? Saad ni CJ. Napangisi naman si Frederick. Dahil nakikita niya ang kanyang sarili noong binata pa siya, sa panganay niyang anak. At sa isip-isip ni CJ, tatanggalin na sa trabaho ang bago niyang staff. Kaya bumulong si Adeline sa dalaga, dahil kilala nito ang kanyang anak. Ilan na bang staff ang tinanggal ng kanyang anak sa restaurant nito? Hindi niya mabilang sa kanyang daliri, dahil parang nagpalit lang ng damit kung tatanggalin ni CJ ang mga staff,
na ayaw niya sa trabaho. Hiha, kung mahal mo ang trabaho mo, sumama ka sa akin ngayon na din. Hayaan mo na sila dito, bigla naman natakot ang dalaga. Kailangan niya ng trabaho, isa pa pangarap talaga ng dalaga na makapasok sa isang sikat na restaurant ang CJ's Kitchen. Kaya wala siyang nagawa, kundi sumunod sa ina ng kanyang amo. Diyos ko, wag niyo po ako hayaan na mawawalan ng trabaho, dasal ng dalaga. At sumunod na ito sa ina ng kanyang amo. Sobrang saya ni Adeline dahil sa pagmamahal ng asawa at mga anak niya, si CJ ito at di na mapigilan, dahil binata na ito, at darating ang panahon na magkakaroon na rin ito ng sariling pamilya. Sa asawa ko naman na sobra kong mahal, at ramdam ko rin ang lubos na pagmamahal niya sakin. Sa dalawa ko pang anak sobrang lambing at mapagmahal katulad ng kanilang ama.